You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. And of course, we're back. Siyempre, magkakapala sa inyo. Maganda yung studio natin today. Thank you sa Ilaw Digital Media. Yes, our new home studio. And pinaganda talaga natin yung studio natin kasi special ang ating guest. Yes, at saka third time is a charm. Kaya pangatlong studio natin to. Third time is a charm. Oo. Ayan. So, kindly introduce yourself. Yan. Yes, sana all. Someone that needs no introduction to the spiritual community. Hello guys, I'm CA. CA na lang. Dito pala, sorry. Kahit saan ka tumingin. Ayan. Hi, I'm CA guys. Kung kilala niyo ako, I'm the founder of Astro North Star and of course, yung founder din ng Esos Kids. So, kilala niyo na ako. Search nyo na lang ako sa TikTok. Ayun, hi. Also known as Mama Star. Right? Yes, Mama Star? pinauso yan ni Brian Cable. Mother Star tawag sa akin ng community. Yes. Oo. Pag lumaki ka ng lumaki, supernova ka na yan. Why not? So, dahil nandito siya, di ba? Siya na ngayon bibigay ng energy update. Oo nga. Sana all. Since astrology yung energy update natin. Nonetheless, syempre, sino ba dapat magbigay niyan? Sana all. Why not, di ba? Sige. Kalahatan ba? Or Ano yung mga nangyayari ngayon na transit na nakaka-apekto sa buhay ng mga tao ngayon? yung pinaka-significant talaga ngayon yung Pluto, Pluto. Capricorn eh. Yung paglabas. Kasi may para siyang last hurrah. So Yes. to speak. Ang dami niyang mga i-reveal sa Yes. government, mga structure na mali. Igigiba niya yon para siyang Pluto-Saturn energy basically. Kasi Capricorn, so Oo. ruler ng Saturn. Oo. Tapos Pluto pa. So para siyang tinitibag niya talaga yung mga, like for example, maraming in the past na na nakaka-escape pa. Parang this is Saturn's last attempt or Pluto's last attempt to destroy that. So marami talaga tayong issue na makikita na maglalabasan na nangyayari ngayon. May effect pa dyan kasi si Saturn is nasa Pisces. Yes, oo. Na So yung mga illusions. illusions. Oo. Tama. November 15 ba? 16? I think 19. Oh, 19. Pero kung GMT8 tayo, papalo niya ng 20. Mhm. So dito sa Pilipinas. So parang nagkakaroon ng final boss moment for the last 16 years na tinatrabaho ni Pluto for you. Yes, oo. Pero maganda naman siya. Maganda siya in a sense na kung kunwari may mga kailangan ka pang i-restructure na nakaligtaan mo, pwede mo siyang balikan. So pwede mo siyang i-restructure from there. Pero kapag hindi ka gumawa ng action, si universe mismo ang magpupluto sa'yo. Correct. Oh, puplutuhin ka. Oh. Kaya ako ngayon naghahanap ako ng bagong bahay. Kasi sa fourth house ko yung Pluto eh. Ay wow, why not? Effect sa'yo ng Pluto retrograde. Fifth house, Roma. Ay, di ba nabalik ang mga Pero hindi kasi siya sa astro kasi, parang depende sa aspects din siya. Like for example, Pluto fifth man siya. Since wala akong like love life, not that I'm advertising. Para siyang may aspect siya ngayon sa 11th house ko. So yun ang natitrigger, yung Lilith ko doon. So something about the community, may mga naglalabas. Is it making a square? Ano ba? Hindi ko kasi minomonitor ang Lilith eh. It's making an opposition right now sa Lilith ko. So parang something about the community, kung may mga kailangan akong i-fix doon or ayusin doon, i-patch up, parang ganun. So para makarelate sila, tignan nila kung nasaan yung Capricorn nila, yes. Oo. Anong house? Anong house, tapos Para alam nila yung general theme. yes, oo. At ang basis palagi, para lang sa mga bago nanonood at bago sa astrology, ang basis is not your zodiac sign. Ang basis is always your rising sign or your ascendant sign. Yes, ascendant talaga. Tsaka siya guys, madali lang siyang makita kung i-generate mo yung chart mo. Not sponsored pero mag-download na lang kayo ng Astro Gold. Yun ang pinakamadaling app talaga para para makuha nyo yung chart pero may bayad. Ako astro.com ang paborito ko naman. Talaga? Oo. Anong favorite feature mo doon? Marami eh. Actually, bihira ko kasi gamitin yung Astro Gold. Ginagawa ko lang siya pag tinatamad ako, ginagaya ko si June. Actually, parang feeling ko kailangan gumawa tayo sarili natin ganyan cup. Why not? Malapit na yan. Why not? Is
we're talking about astrology, pero kung gusto naman ma-generate yung human design chart nyo, meron po na kayong spirituality.ph. Meron free doon. Pang-generate. Nice. Oh, why not? Oo. Tsaka mas maganda yun para mas personalized. Kasi may mga, kumbaga may mga references na din tayo para makita kung ano yung mga kailangang improve. So, wala ka dala. Ang maganda sa astro.com kasi andun yung mga asteroids. Minsan, Yes, yun. Yung mga ibang sa Astro Gold bodies. kasi, especially pag sa phone. So, other than Pluto, ano pang transit? Right now, Lilith is still in Virgo. Actually, I like looking at Lilith. Ano ba energy ng Lilith? Yan kasi yung parang parang kung sa personality-wise, yan yung kung saan ka nabubuli, saan ka minamaliit, pero yan yung personal power mo, so to speak. Kung i-translate natin into healing, yan ang saan mo i-shadow work. Kumbaga, yan ang titignan mo kung saan ka mag-shadow work, while Chiron is the inner work. Tapos, kung naman like sa society, mga big people yan. Like mga celebrities, mga politicians, mga big business owners. May idea ako na, yung Lilith ba, yan yung kung saan ka naaabuso? Or willing ka magpaabuso? May ganun bang energy? Yes, meron yan, pero hindi siya Lilith. Si Deianira yan, isang asteroid din siya. So si Lilith is more like, kung babasihan natin yung mythology about Lilith and Samael, if familiar sila doon, siya para siyang nanggaling si Lilith kasi is parang like unang asawa ni Adan. Oo. Tapos kinumpress siya, binox until nag-rebel, and then parang nag-shine siya, so to speak, sa sa alam mo ba apelido ni Lilith? Hindi. Chunin. But nag-load pa ako doon. Hindi niya parang dark side mo. Like yung, Oo. That's why, that's why if you tame your Lilith, you also tame your shadow. So, parang may pagka-Chiron energy pala siya. So para lagi kong sinasabi na even sa mga clients ko, ang Chiron yan ang inner work mo. Yung mga kailangan mong ayusin sa sarili mo, mga kailangan mong yung shadow work mo, nakakabit kay Lilith. So right now, kung babalikan ko yung question mo, ngayon kasi nasa Virgo siya. It's opposing Saturn right now. So kapag may mga hindi ka pa shadow work sa buhay mo, talagang isa sa Saturn ka. Tapos Virgo pa. Yes, in So Virgo mabusisi palalo. Yes. And not to mention, Virgo is also about, it's also about yung mga, natin, mga deeper, criticism natin sa sarili natin. Negative self-talk, Yes. mga ganyan. Parang negative mindset. Can I go predictive? Sige. lang siya, download lang siya. Another thing na pwede mangyari with Lilith opposite Saturn is may pwedeng mangyari sa healthcare system. Healthcare system, sa mga establishments na like hospitals, even Tapos pwede rin may mag-emerge about something sa healing. I don't know if it's complementary medicine or basta something about healing na pwedeng mag-emerge sooner or later. Hanggat nasa Lilith in Virgo. Ang pwede kasi mangyari dyan, bumagsak na yung PhilHealth, wala nang pondo. Yung mga tao... Ha? Yung Lilith in Virgo, matagal siya. Pero, I think 9 months siya per sign. Pero right now, hindi ko pa kasi na-check. Pero may possibility yung sinabi mo. Hindi, kasi wala nang pondo yung PhilHealth eh. Nauubusan na ng pondo. Pwede sabi yan? Nasa news eh. Okay. Hindi kasi ako nanonood ng news. Yung PhilHealth Fund eh. I mean, hindi ako nanonood ng news. Like, wala akong parang direct pwedeng basahan. Pwede magka-problema yung PhilHealth. Tapos yung mga tao, kailangan may mag-rise up na bagong healing facility. Yes. Pwedeng mag-rise up yung mga HMO. Kaso tatamaan din yung mga HMOs dyan. Yes. Yun yung nape-predict ko for that transit. And right now, Chiron is still in Aries. And nasa Sun in Libra na tayo ngayon. Pati yung Mercury. So, as It's the Sun Libra progresses. season. Oo, Libra season ngayon. As Sun Parang progresses. yun lang yung maayos-ayos na transit ngayon. Yung... Libra. More on harmony, balance. Dito tayo ngayon. Oo. Pero kasi, pag nag-progress pa yung Sun in Libra, tinamaan yung exact degree ng Chiron in Aries. Pag hindi ka nag-heal ng inner child mo, maraming mga tao ang darating sa'yo para ma-shadow work mo yun. And marami pwede mabuntis. Mas marami pwede mabuntis. Malalaman mo na lang yan, lalo na sa mga... Shoutout kay Tio Bry.
Tama na yung tatlong panganay. Meron kasi prediction kay Tio Brian nung nagpa-card sa akin last month yata. Sabi Oo. ko, mag-ingat ka kasi pwede kang may mabuntis. Why not? Claim. Oo. So, may ganun siyang energy. So, kung Pag sa Tio Brian. So kung yun, kung energy update, more on yun, para ma-detect. Talk about the eclipse. Ayan, Itong eclipse. sa Libra, eclipse. Actually, for me, I used to, syempre, nag-grow tayo and all, I used to demonize and put a bad light sa eclipse. Pero kasi, if you understand how eclipses work, lahat na nangyayari sa eclipse, whether good or bad, wild card yan. Lagi yung may continuation after the next eclipse based sa sign niya or sa opposite sign niya. For example, this eclipse, nag-podcast tayo. Probably in the next eclipse, either in Aries or Libra, pwedeng may fruition yung podcast na yun. Like, Show na tayo right now. parang may ganun siyang energy. So, since darating tong eclipse na to, it's about solar eclipse in Libra. So, ngayon kasi palabas na Full siya. ba? Full solar eclipse ba? Partial yan. Partial. So, since nasa Libra siya ngayon, we can expect 6 months from now, something na gagawin or mangyayari during the eclipse season is pwedeng mag-boom. So or kung if mag-demise. it's September ngayon, Oo. October, November, December, March. Birthday Birthday ko. October 2. October, November, December, January, February. Tama, March. Mga around March na next eclipse. Ayan. Pwede kang maka-experience ng something. Like, for example, baka sumikat tong coexist. Oo. Oo, di ba? Mas lalo pang sumikat, di ba? Pero naalala mo yung nung nasa Astronaut Star pa ako. Wala ka pa ba doon? ang take ko sa eclipse, 'di ba? Yun nga, nadidemonize siya. Ang tingin ko sa eclipse kasi, being someone na ang tingin sa sun at saka moon is love and light. How can it be parang supposedly dark ang tingin when yung love and light nagmi-mix? Yeah. So parang gano'n. Pero syempre, gets ko naman in astrology kung ano yung interpretation sa kanya. Yeah. Pero kasi siguro parang in the name of energy always changing. May mga nag-upgrade din kasi na consciousness. Yun. So before, kasi pag sinabing eclipse like absence of light, totoo naman, tama naman. Pero kasi if you understand the fusion of sun and moon, which is rarely nangyayari. Kumbaga dahil hopeless romantic tayo, kung iisipin mo, parang silang nag-meet. Parang silang twin flame vibe na nag-meet ulit. Kaya parang dapat you understand talaga how the planets work para hindi mo siya ma-demonize. Yun nga parang sa akin, someone coming from non-dualistic nature, di ba meron tayong concept ng absence of light. Yes. But from the non-dualistic thinking, there's really no absence of light. It's just being refracted or reflected. So, it's not. So, halimbawa, metaphorically speaking, kung if you feel that you're in the dark, you might be the light. Yes. So, parang gano'n. I love that. Gusto ko yun. Yeah. So, go please. Parang bago pa lang ako sa spirituality. Yes. Parang parang may mga na-encounter ako kasi sabi nila, bawal daw mag-manifest for bawal daw mag-pray. Bakit bawal mag-pray? May oras din mag-pray. Yung moment. Kasi para sa akin, it always comes with the intention. Kung intention mo masama or kung ano man, di ba? Historically kasi, parang yung mga I don't know if pwede ko sabihin to. Pero yung mga dark practitioner kasi, nag-harness sila ng energy sa eclipse. Totoo naman yan. Kumbaga parang kapag, kunwari, magmamanifest ka during eclipse, kung ang wave niya is pa ganyan, parang sinasabayan mo yung wave na gano'n. Nandun ka sa channel nila. Oo. So, may nagiging turbulent tuloy yung manifestation mo. But if you understand how to transmute, how to banish, how to cleanse, yan, pwede yung gawin yun sa eclipse. Kumbaga, ang by default na advice talaga, kumbaga, ang responsible advice is do not manifest during an eclipse. From us, it's our responsibility. Kasi may mga nakikinig sa atin na hindi naman
I'm not saying mataas yung consciousness natin, but siguro sabihin lang natin na medyo mas matagal. Oo, tama. Yes, totoo yan. Do not manifest during an eclipse. Kumbaga, hindi man siya ganun kasama as opposed to what most people say, pero do not manifest. Parang ganito yan eh. Pag nagre-read ako, tinitignan ko muna, ina-assess ko muna yung tao kung spiritually awakened or kung gising. Kasi kung yung tao hindi gising, govern talaga siya ng planets niya. Nung mga transits niya, yung mga nangyayari, not that it's wrong. Because yun naman talaga yung structure na ginawa ng Diyos. Pero kung yung tao, nakikita ko, spiritual siya. Mas kaya kong sabihin sa kanya na, rather than sabihin ko sa kanya na mag-ingat, sasabihin ko sa kanya, kaya mo namang i-outshine yan. O kaya mong, rise above your stars or your transits. Yes. Pero syempre kung yan, being a reader, kung responsible na reader, kung hindi siya, alam mo, ang nire-read mo si Aling Tasing, hindi mo naman pwede sa kanya sabing rise above your stars. Kailangan mo sabihin sa kanya, mag-ingat ka sa ganito, ito yung mangyayari, ito yung mangyayari. Yes. Diba? So, yun nga, parang, di ba, in a generic code, huwag ka mag-manifest sa eclipse unless na parang may expertise ka na on transmuting the energy. Yes. O kaya, as beginner, kung gusto mo talagang, like kating-kati ka talagang gumalaw, pwede ka naman mag-banish. Maligo ka ng rock salt. Ay, not rock salt. Tubig na may rock salt. Maligo ka ng rock salt. Ayan. Pwede ka rin magdagat. Pero gawin mo siya 3 days or before or after the eclipse. Para hindi ka tatamaan ng mismong True, no? Kasi actually, ako hindi rin ako lumalabas kapag eclipse. Oo, hindi rin ako lumalabas. Kasi parang feeling ko, ang dami na kaguluhan na nangyayari sa kalsada kapag eclipse. Oo. Ang malala na eclipse nitong March. Yeah, oo nga. Oh my Lala, God, grabe no? yun. Diyos ko. Sama pa ng Mercury retrograde. Ang lala, no? Pa sila. Hindi na kami nag-uusap ni Brian nun eh. Kasabay nga pa lang ng Mercury retrograde yun. Yeah. Pero kapag may mga ganong transit, ang pinakamaganda lang na gawin mo is parang connect to the earth, grounding, meditation, di ba? Yes, oo. So, during that last eclipse nung April, around March and April, di ba, we had our private cacao ceremony. Oo. Yeah. So, how was it, Miss TA? Okay naman. Actually, may mga may mga similar frequencies kami ni Nomer no na parang matching sa experience. Pero it was, ang sarap nung cacao. Yes. So, Kami ni Clive gumawa nun. Talaga? Ang sarap ng niya. Recipe ko. Oh, nice. and perfect na niya ngayon. Hindi pa. Mayroon pa akong, may pang-level up pa ako sa Ay, ang susunod na sarap. cacao ceremony natin. Ano siya? Like normal na tableya or Hindi, parang... siya, ceremonial cacao talaga siya. Okay. So, ang sarap niya. piling-pili, hindi siya yung talagang harvestin mo kung ano yung hinog. Pinipili na siya. Yung pods pa lang pinipili na kung ano yung i-harvest. Ay, ang galing. Di mahal yun. Tapos hindi siya basta-basta nabibili sa kung saan. Parang sa Bali pa. Oh, nice. Talagang pinaghandaan. At saka mo yung mga farmers netong ceremonial cacao, may alam sa spirituality, hindi sila yung normal lang na farmers. Oh, nice. So kung gusto patikman yung pinaka-upgraded na version ng cacao ni Kuya Nomer, pumunta ka sa Africa. Why not? 19, di ba? Oh, why not? Actually, ayan, we are, actually nakakatawa kasi na-schedule yung cacao ceremony niya. And I thought that was a bad thing. But that was pala is a redirection. Nakahanap siya ng palusot sa ano niya. Sige lang. During naghahanap kami ng venue. May intuition na siya. Sabi ko, parang gusto ko at least minimum of 100 participants. Tapos sabi ko naman, hindi natin kaya yan kasi mas maganda yung intimate lang, ganyan. So parang nakaka-overwhelm yung maraming tao. Hindi ako si Clive. Ako gusto ko mas marami. Si Clive. So sabi niya, parang na-overwhelm na siya ng maraming tao. Kasi totoo naman, nakaka-overwhelm. Yeah. Pero that was my manifestation maybe. So, ang nangyari, nagkaroon ng problem yung venue to the point na nagkaroon siya ng mga physical damages na hindi siya maayos hanggang doon sa venue date. 2 days before. Kami 2 days before. So, parang Oh. nakakaloka yan.
Pagkatapos, during the time, na-inform kami nun. So, syempre, panic, di ba? Oo. Pero pinakita kami yung van, nakalagay ko sa likod ng van, God will provide. Yes, why not? Pagkatapos, kinabukasan, we saw this venue na meron siyang parang 4D art. Immersive yung venue. Tapos, actually kasi, during that time, parang lagi ako nag-browse sa TikTok, yung mga immersive sound healing. Yung tipong, Paano immersive? Like, gumagalaw yung mga, Oh, wow. party talaga. Nice. Habang nagsa-sound healing ka, kasi parang, nagiging trend siya sa ibang bansa. But, sa ibang bansa pa lang siya currently ino-offer and wala pa nag-o-offer sa Philippines. Wow. So, parang, Why we're not? starting the first ever immersive visual. Ganyan siya. sound Ay, wow. Yung ganda niyan. Pag ganyan. Doon ka. Sige, why not? Titingnan. So, ayun. Titingnan ko kung may schedule ako dyan sa school. So, ayun. Wala akong pasok. Po, ayun. Gusto mo sumama sa aming cacao ceremony, October 19. We're having the first visual sound healing cacao in. Yes. It's called Transcendentum. Syempre, Ayan ba yun? sa pumili ng title. Ayun ba yung pinapili mo sa GC? Kasi ano siya, it's a compound words ng transcendence and quantum. Ay, wow. Ang galing. So, see you there. Anyway, go back. Ano siya para sa galactic shaman yung gagawa. Yes. Why not? Ayun. So, going back. Ayan. So tapos na tayo sa energy healing na halos napupunta na rin naman tayo sa astrology. And kasama natin yung reputable, pinakamagaling na astrologer sa Pilipinas. Uy, grabe yan. Kung wala si Jundoria sa bansa. Pinakamaganda. Grabe yan. Tawag nito. Paano ka nagsimula sa astrology? Anong history mo? Actually, dami ko nung foreshadowing talaga simula bata ko eh. Like, pwede ko ba ikwento? Kasi nung bata pa ako, parang ang bedtime story sa akin ng dad ko, yung laging paulit-ulit yan, yung story ni Baby Jesus, tapos may pumunta na 3 hari. Hari pa that time. Hindi pa kasi, syempre, wildly known na magi sila. Tapos every time na magsisleep ako, gusto ko laging yun ang topic. Tapos yung yung tita ko, nasa UK siya, ang lagi niya sa akin pinapadala ng mga book is mga science books. So yun yung mga astronomy. Mostly astronomy. Tapos parang na-amaze ako. Lahat ng earth science subject ko, perfect ko yan. Parang ganun. Tapos hanggang sa nung nag-high school ako, parang na-immerse din ako sa mga mythologies. Lagi ako nakatambay niyan sa kasi I was that weird kid na hindi makarelate to ibang tao. So, I spend most of my time sa library. I read books about astronomy, mythology. Minsan nga, ang ginagawa ko niyan, bibili ako ng Spanish dictionary para lang maintindihan ko yung ganun. Hanggang sa, nagkaroon ako ng ganung prior background. Pero mahilig na talaga ako sa zodiac sign. So, ang alam ko pa lang talaga nun is sun sign. Until one time, nung nagda-Dark Night of the Soul ako nung 2016 to 2017, may naging boss ako nun na hindi ko alam na affiliated pala talaga kay Sir June. Yung boss ko na yon, siya yung nag-introduce sa akin na may Sun Moon Rising pala. Pero it really started doon sa part na may crush kasi ako before. Tapos sinesearch ko, why are Taurus men like this? Taurus pala to. Oo, dati, yung time na yon. Tapos may nakita Parang ko atake doon. sa Taurus moon ko yan Sige, go. Tapos parang meron dong nakalagay, maybe their Venus is like this, like that. Sabi ko, bakit may Venus? So nag-expand ka dahan-dahan. Oo, dahan-dahan. Until na-meet ko yung boss ko talaga na yon, na nagulat na lang ako na alam niya pala yon na may Sun Moon Rising. Naakala ko ang Sun Moon Rising lang. Tapos, nung binalikan ko yung sa crush ko na yun, na sinearch ko na yun, ang dami kong dinownload na PDF about Taurus men lang talaga. Alam, para lang maintindihan ko. Pero may ganun pala talaga. So, in 6 months, kahit wala akong official training talaga with schools, na-immerse ko yung sarili ko kasi ang dami talagang foreshadowing ever since. Hanggang sa na-realize ko na, si Mars, ganito, ganyan. Ako, alam ko na si Mars. For example, si Jupiter, which is si Zeus, alam ko na si Jupiter. So, madali ko siyang Tapos, I've been practicing with my, co-workers before, sa BPO pa.
Dark Night of the Soul. Parang way of healing ko sa depression ko that time is to study. Kasi nawawala siya. Until, ayun, nag-pandemic. Tapos, sabi ni, ano pa nga yun medyo controversial pa nga to kasi may mga, mga... Ito yung dating grupo. Hindi naman dating grupo. Pero, may mga, may mga like veteran, practitioners na talagang, bata pa kasi ako. And then, sabi lang ni Sir Jun sa akin, tuloy ka lang CA. Kaya talaga ever since, si Sir Jun, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, walang CA, walang Sir Jun. Ayun. And then, the rest is history. Ano yung, ano yung currently mga bago mong natutunan about astrology na pwede nating i-impart sa kanila na yung magagamit nila? Ano yung mga latest development or wala naman talaga latest development pero ano yung mga latest insights mo? May inaaral ako ngayon na para siyang updated, ang gamit na lang kasi niya is sundial talaga. And it's nakalimutan ko lang yung tawag niya, pero related siya sa quantum physics na astrology. Okay. Tapos, inaaral ko siya ngayon kasi bago ko siya ma-perfect, minamaster ko din yung ibang mga kahit kaunti lang na teachings. So, nakalimutan ko lang yung exactly na tawag doon. Sa ngayon kasi hindi ko pa nababalikan, mas focus ako sa energy healing. So, yung type of astro na yun, marami na siyang included na asteroids na kino-consider niya as planets. Ayun, babalikan kita masyadong kung ano masyadong controversial yan. Si Pluto pa nga lang, controversial na Yes. Kung actually, si Vulcan kasama nila doon. kasi merong idea before na yung 7 first planets, not including Earth, is chakra. Yes. The 7 chakras. Pero syempre, nag-a-ascend yung consciousness natin. Correct. We're realizing, meron palang 12 chakras. Truthfully, there are 144,000 pala na energy points. Yes. Not that it doesn't exist before, parang parang it's the classic question na yung math ba, inimbento natin? Did we invent math or did we discover math? Yes, oo. Absolute siya Oo. Kumbaga paunti-unti siya na-unfold. Pero syempre, kung halimbawa, veteran ka na or matagal ka na sa astrology na, sometimes merong parang ayaw mong nakakapit ka dun sa sa pinag-aralan mo Oo. Pero wala namang masama dun. Oo, pero which is, yung attachment natin dun sa, minsan yan yung naghihinder para mag-evolve din yung consciousness. Yes, correct. At saka alam mo, ang ganda ng sinabi mo na may 144 na chakra points. Kasi kung i-relate natin yung 7 planets, kasi nasa nasa Chaldean order of the planets na nakapattern din sa Tree of Life, yung sa Kabbalah na yung even our system has nadirs, ano ba tawag doon? Basta yung meridians, may din tayo. So yung tiny meridians na yan na nakakonect sa body natin, and at the same time yung mga nadis ata yun, yung tawag doon. And yung mga little chakra sa it makes sense. So hindi lang talaga nag-i-evolve siya even sa planets as above so below. I think ang evolution nito, if we're studying the planets, eventually we will have to study yung galaw ng galaxy, yes. Actually, yun medyo ang galing ng sinabi mo kasi medyo connected yan dun sa kinukwento ko kanina. It's just that nakalimutan ko yung specific na yun Tagal na kasi noon, last na hinawakan ko yung 2022 pa. Tapos nag-focus na ako sa energy healing. Pero yes, it's constantly evolving. Yung sun kasi, yung mismong sun, nakakala natin steady. We were taught na ang turo sa atin yung sun. The sun is in the center of the solar system. Moving around it are the planets. Diba? Ganun ang turo. Pinakabisado sa atin nung grade 2 Yes. Ni Shaira Luna. Yung sun gumagalaw Oo. Diba? Gumagalaw yung sun. Gumagalaw siya sa iba-ibang areas ng langit, 'di ba? Yes, tama. So nag-evolve. Tama. By definition, wala naman talagang nothing is in superposition, nothing is in static. Yes. Lahat gumagalaw, vibration, frequency. So kumbaga change is inevitable talaga. Ano masabi mo sa may dalawang moon?
Sa may dalawang moon. Yan, medyo Actually, ano yan, ha? medyo controversial. Pero asteroid kasi yung tinutukoy nila. Actually, ang dami nga nagtatanong sa akin sa May asteroid. nagsasabi, si Nibiru daw yun. Oo. Nag-uusap kami ni Ariel, pre, ito na ba si Nibiru? Tatalo na ba yung mga Anunnaki galing dyan? It's a sign na dalawa na talaga. Kaya Actually, Pero ano yan, ha? Medyo, ako, ito, conspiracy ko Conspiracy ko lang to. Pinakita sa atin few months ago, a year ago, yung three-body problem. That's literally a three-body problem. Merong sun na merong dalawang moon. yeah. That's literally a three-body problem. So, we're really living in interesting times. Yes. Kagaya nung last eclipse, di ba? Yung dati, parang wala siya sa linya ng Aries. Wala siya sa Yes! linya ng... Oo, yung pinag-uusapan natin, di ba? Ano ba itong eclipse na ito? Bakit gano'n? Dapat ang sabi pa, Aries. Pero bakit nasa loob ng Pisces? Di ba? Yung last time, yung itong April, nasa constellation kasi siya ng Cetus. And yung Cetus na yan is, parang kung itatranslate mo, yung whale. Kaya na rin nako-correlate ng ibang mga practitioners all over the world na connected siya doon sa isang Bible na context. Na about kay Noah, tapos something about that. baka may Jonah yata yun. Si Jonah ng whale. Tapos parang may sinasabi daw na in the end time, si Jesus daw, may sinasabi siya na, I don't know, i-correct mo nga ako since mas, verse ka sa Parang sinasabi nila, yung sa Bible thing na yon is kapag, or during the end times daw, may something about the whale, tapos makikita daw doon sa whale na yon yung sign daw na paparating na siya. Something like that. Yun kasi yung ina-associate din ng mga astrologers sa Kasi Aries, 'di ba? And then Pisces. Pagkain ng... Jesus kasi is depicted as the sun. Hindi ko na sundan kasi yan Hindi ko na alam yan Pero hindi ko narinig yung Oo. So yung sun kinakain ng whale? No. Yung si Cetus, nasa pagitna siya ng Aries at ng Pisces. So parang blended energies siya ng Andun nakatapat yung mismong eclipse last time. So parang sidereally, tingin nila nasa Pisces talaga, tas tropically or sa western, nasa Aries. Pero in reality, kung titignan talaga natin sa mismong constellation, andun siya sa Cetus. And yung Cetus na yon, whale daw ang tawag dun. Or parang ang like yung constellation figure niya is whale. Tapos may sinasabi nga doon sa Bible thing na yon na may dadaanan daw na yung 'di ba si Jonah umalis siya sa mission niya. Tapos nung inaccept niya yung call, may dinaanan siya na road. Basta something like that. In-associate nila yun sa isang Euphrates River? Yeah, hindi, wait lang, yan ba yun? Nakalimutan ko din Pero connected siya dun sa isang Bible na related din sa end times. Anyway, aaralin ko yan. So, Sige. hindi Why ko not? Medyo hindi ko siya... Oo. Ayun. Nakakabitin yung kwentuhan natin ng astrology. I wanna continue this to parang another part next week sa second episode. Why not? But before we leave you for this first episode for this week, papasalamat muna ako sa Chillax. O, di ba? Ang ganda ng pasok. Chillax, Shift International, thank you. Ikaw, CMA po, promote ka. Ayun, so, kung gusto nyong mag-order ng mga products, yun, kung gusto nyong mag-order ng mga products na energy-based, kasi parang it's part of my, parang gusto kong i-shift kasi yung mga, yung work ko, kumbaga, innovatively, through skincare products, nilalagyan ko ng karga yon. If you want to try that, go to Esoskin Lab ko sa TikTok or sa website namin. Ayan. Yeah, esoteric skincare and cosmetics brand. Yeah. Gamit ng skincare na ordinary, di ba? Make it with Yeah. power. Kung make it your lifestyle. Yes. Make spirituality your lifestyle. Yes. And syempre ako, I just want to also thank Miss Aliens for Thank guesting in you. our podcast. So, remembering back lang sa spirituality, nag-start tayo as a podcast. Yes, yung Oo spirituality. nga, nakakaloka. Fun fact. Back in 2020. T-radio pa nun eh. Eclipse yun, first episode natin. Talaga ba? Oh, naalala mo yun, nandun ka sa ilalim ng lamesa? Oo Nagpa-podcast nga. kami ni Franz. Oo. Kaming dalawa na lang naiwan, naglabasan kayo. Oo. Pero tingnan mo, going back doon sa napag-usapan natin, eclipse na naman ngayon, and we're having this, We're having a full chapter circle. by chapter. We're having a full Galing, circle. At
circular din ang shape nating tatlo. Yes, correct. Kung gusto niyo po mag-order ng mga products, ayan, pinatry ko yung KBC. Yes. Feedback sa mga natin, post natin. Yes. Ayan, so punta lang din kayo sa Spirituality yung website or Facebook page. Ayan, see you sa next episode. Thank you. Love and light. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.